Ang pelikula ay nagbubukas sa South Carolina habang ang isang asul na kotse ay hinahabol sa isang mapanganib at maburol na lupain ng isang helicopter. Ang nagmamaneho ng kotse ay isang kilalang physicist at electronic engineer, si Dr. Mulligan. Mayroon din siyang pasahero sa likuran na upuan, isang 10 taong gulang na bata na nagngangalang Daryl. Ibinunyag na sila ay hinahabol ng mga sundalo ng isang lihim na ahensya ng gobyerno na pinangalanang TASCOM. Para sa isang maikling sandali, pinamamahalaan ni Dr. Mulligan na iwan ang helicopter na nagtatakip sa mga makapal na puno. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para palabasin si Daryl sa kotse at tumakbo ang bata palayo sa malapit na daanan. Si Dr. Mulligan pagkatapos ay sadyang nagmaneho ng kotse sa isang mas malaking kalsada na nakuha ang atensyon ng helicopter. Sa isang pagkilos bilang sakripisyo, nagmaneho siya mula sa isang bangin at nahulog sa ilog sa ibaba. Ang kotse ay nadurog dahil sa mataas na pagkahulog, nag-iiwan ng maliit na pagkakataon para sa mga sundalo na malaman na si Daryl ay nakatakas na. At si Dr. Mulligan, na nagawang makatakas din, ay malamang nababalik din. Habang maingat na sinusuri ng helicopter ang mga labi ng aksidente, ligtas na natagpuan si Daryl ng isang matandang mag-asawa. Pagkatapos ay dinala nila siya sa Barkington, isang kalapit na bayan ng industriya sa South Carolina. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bata ay ibinigay sa mga awtoridad at kalaunan ay dinala sa isang lokal na sentro ng pangangalaga sa bata. Doon siya ay naligo at dumaan sa basic physical well-being tests. Sa panahon ng pagsusuri sa mata, tinignan ni Daryl ang chart ni Snellen ng isang beses, tumalikod, at inaalala ang lahat ng alpabeto ng sunod-sunod. Halatang hindi siya ordinaryong bata at may matinding kakayahan sa pag-iisip. Nang maglaon, ang punong social worker ng sentro, si Howie Fox, ay binigyan ng mga resulta ng medikal na pagtatasa ni Daryl. Maayos na ang katawan ng bata, ngunit tila may matinding amnesia. Wala siyang maalala sa kanyang mga magulang o kung saan siya nagmula, ngunit tiniyak sa kanya ni Howie na makikita nila ang kanyang mga biolohikal na magulang. Hanggang sa panahong iyon, kailangang manatili si Daryl sa isang foster home ayon sa mga patakaran ng estado. Ang hindi napagtanto ni Howie o ng kahit sino pa ay si Daryl ay hindi katulad ng ibang nawawala o ulilang mga bata. Isa siyang AI robot na ang pangalan, Daryl, ay kumakatawan sa Data Analyzing Robot Youth Lifeform. Ang bata ay isang artificial intelligence experiment na isinagawa ng TASCOM, ang lihim na organisasyon ng gobyerno. Sa kabila ng kanyang panlabas na anyo bilang isang ordinaryong 10 taong gulang na batang lalaki, ang utak ni Daryl ay gumaganap bilang isang advanced na microcomputer na may kahangahangang mga tampok. Kabilang dito ang mga pambihirang reflexes, mga pambihirang kasanayan sa multitasking, ang nakakahamak na alpabeto, at ang kakayahang ihak at manipulahin ng iba pang mga computer system. Pinondohan ng militar ang proyekto ng Daryl na naglalayong bumuo ng isang hindi magagapi na sundalo balang araw. Ngunit si Dr. Mulligan, isa sa mga siyentipikong kasangkot sa proyekto, ay lalong nangamba tungkol sa hindi etikal na mga layunin ng proyekto. Kaya naman tumakas siya sa base ng TASCOM kasama si Daryl. Pagkaraan ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Howie sa kanyang malapit na kaibigan at kapitbahay na si Andy Richardson tungkol sa bagong batang ito sa gitna. Pagkatapos ay inilagay si Daryl sa pangangalaga ni Andy at ng kanyang mapagmahal na asawang si Joyce na magiging kanyang mga magulang. Hindi pala maaaring magkaanak ang mag-asawa, kaya gusto nilang mag-ampon ng anak. Gayunpaman, para makakuha sila ng pahintulot, kailangan muna nilang alagaan ang isang bata. Ang mag-asawa ay higit na masaya sa pagkakaroon ni Daryl at tinatanggap siya sa kanyang bagong pansamantalang tahanan. Lumipas ang mga araw at madaling nababagay si Daryl sa sambahayan ni Richardson. Siya ay lubos na palakaibigan at matulungin, ngunit sa lalong madaling panahon napansin ng mga matatanda na ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha ay medyo limitado. Hindi niya naiintindihan ang mga bagay tulad ng katatawanan o panunuya at literal na tinatanggap ang mga bagay. Sa makatuwid, ipinakilala nila siya sa kanilang kalapit na pamilya ng Fox kasama si Mrs. Elaine, ang kanilang teenager na anak na babae na si Sherry, at ang matalinong anak na si Turtle Fox. Kasunod nito, iniuwi ni Turtle ang kanyang bagong kaibigan at naglaro sila ng laro sa computer na tinatawag na pole position. Si Daryl ay nanonood at agad na nabighani sa laro. Pagkatapos ay sinubukan niya ito at nalagpasan ang pinakamataas na bilang ng puntos sa unang pagkakataon at natuwa sina Turtle at Sherry dito. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang araw, pumasok si Daryl sa paaralan sa unang pagkakataon at nagawa niyang mapabilib ang guro sa kanyang pambihirang kakayahan sa akademiko. Sa bahay,
tinuturuan ni Andy ang bata ng baseball para lang masindak siya ni Daryl gamit ang mga kakayahan nito sa paghampas ng bola. Ito ay nagudyok kay Andy na isipin ng kanyang lokal na baseball team, ang Mohawks, na manalo sa kampyonato. Pagkatapos ay ipinangako niya kay Daryl na hindi sasabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa baseball dahil ayaw niyang makuha ang bata ng ibang mga ahente. Gayunpaman, ang pag-iingat ng mga lihim ay isang banyagang konsepto sa bata na robot, kaya mabilis siyang pumunta upang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang laro. Nagsisimula ring matuto si Daryl tungkol sa pagkahumaling ng lalaki sa mga babae, bagamat hindi niya ito maintindihan. Isang araw pumunta si Andy sa ATM kasama si Daryl upang mag-withdraw ng pera, ngunit ang makina ay nagpapakita ng hindi sapat na pondo dahil sa isang malfunction sa computer ng bangko. Ito ay kapag si Daryl ay kinuha ang bagay sa kanyang sariling mga kamay at itinama ang pagkakamali. Siya rin ang nagmamanipula ng computer para magpakita ng $1.4 milyong sa account ni Andy nang hindi nalalaman ng huli. Pagkatapos, pumunta sina Daryl at Andy sa paaralan upang mag-warm up para sa larong baseball. Samantala, sa bahay, nakikipag-usap si Joyce sa kanyang mga kaibigan at inamin niya ang kanyang halo-halong emosyon. Pakiramdam niya ay hindi niya siya gusto bilang isang ina dahil si Daryl ay isang perpektong bata at ginagawa ang lahat ng kanyang mga gawain ng mag-isa. Pinlansya niya ang kanyang damit, inaayos ang kanyang higaan, at pinakinis ang kanyang sapatos. Sinabi pa ni Joyce na mas magaling siyang ina kaysa sa kanya. Si Howie ay dumating sa kanilang tahanan isang araw na may masamang balita. Nahanap na ng mga awtoridad ang mga biolohikal na magulang ni Daryl. Ang pamilya Richardson ay nalungkot, ngunit nagpasya silang makipagtulungan at payagan si Daryl na muling makasama ang kanyang mga magulang. Halatang napalapit na ang robot boy kina Joyce at Andy. Pinipilit pa niyang makasama sila habang buhay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Andy na kailangan niyang sumama sa kanyang mga tunay na magulang dahil namimiss siya ng mga ito at ilang buwan na nilang hinahanap siya. Kinaumagahan, dumating sa Barkington ang mga magulang ni Daryl, sina Ellen at Jeffrey, para iuwi siya. Nataranta si Turtle sa sitwasyon kaya hindi niya napigil ang magpaalam sa kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumiretso ang mga magulang kay Daryl sa isang airport at sumakay sila ng private jet para lumipad pa uwi. Sa isang nakakagulat na twist, ipinahayag na sina Ellen at Jeffrey ay mga siyentipiko ng Tascom na nagpapanggap bilang kanyang mga magulang. Nasa Barkington sila para lamang dalhin ang bata pabalik sa pasilidad ng pananaliksik sa Washington. Sa eroplano, nililibang ni Daryl ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa piloto habang tinatalakay ni Jeffrey ang kanyang pagtakas. Sinabi ng scientist na ang pagkidnap ni Dr. Mulligan kay Daryl ang pinakamagandang bagay na magagawa niya dahil nakatulong ito sa Tascom na subukan si Daryl sa totoong mundo ng mga totoong tao. Di nagtagal pagkatapos, nakarating sila sa pasilidad at agad na bumalik ang mga siyentipiko sa kanilang trabaho. Nanumbalik ang alaala ni Daryl at sumasailalim siya sa isang pagsusuri tungkol sa mga mahahalagang aral na natutunan niya noong panahon niya sa Richardsons. Itinatampok ng debriefing ang mahahalagang sandali gaya ng sinasadyang desisyong mag-strikeout sa laro ng baseball. Ito ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa na kung minsan ang pagsasakripisyo ng isang bagay ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng iba pang kapalit. Bukod pa rito, nabanggit ang subjective na kagustuhan ni Daryl para sa chocolate-flavored ice cream kaysa vanilla-flavored ice cream. Ang paghahayag ay ikinagulat ni Jeffrey dahil pinaniniwalaan niya na si Daryl ay may kakayahang magkaroon ng emosyon ng tao. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Ellen, kaya nagpasya si Jeffrey na magpatakbo ng ilang biochemical test. Inilagay nila siya sa isang silid na puno ng mga doktor at sinimulan ng masusing pagsusuri sa kanyang utak. Si Daryl, gayunpaman, ay nahak sa computer ng lab at nag-type na siya ay natatakot, isang emosyon na hindi maramdaman ng isang robot. Ang eksena ay biglang nagbago at makikita natin si Dr. Jeffrey na nag-uulat ng mga natuklasan sa mga general ng militar. Sa Pentagon, ang paghahayag ng kapasidad ni Daryl para sa mga emosyon ng tao kabilang ang takot ay humantong sa militar na ituring na ang eksperimento ng Daryl ay isang pagkabigo. Nagulat si Jeffrey sa kanilang desisyon dahil naniniwala siya na dahil sa mga aksyon ni Dr. Mulligan, mas marami silang alam tungkol kay Daryl kaysa dati. Gayunpaman, naniniwala ang mga general na ang isang robot na tulad ni Daryl ay walang silbi sa hukbo at nagpasya silang wakasan ang proyekto. Inutusan din ng hukbo si Dr. Jeffrey na bumuo ng isang pang-adultong bersyon ng Daryl na nakaprogram upang matutunan ang lahat ng itinuturo ng hukbo. Isang walang takot, sanay sa teknikal, mapangwasak na sundalo. Maliban sa pangalan nito ay Daryl pa rin, kaya hindi ito nagpapatakot kahit kanino.
Nasiraan ng loob, pumunta si Dr. Jeffrey para ihatid ang masamang balita kay Daryl, ngunit lalo siyang na-attach sa bata na robot kaya hindi siya nang ahas na gawin iyon. Pagkatapos ay ginamit ni Daryl ang pagkakataon upang hilingin na payagan ng mga Richardson at ang kanyang kaibigang Turtle na bisitahin siya. Nakapagtataka, pumayag si Dr. Jeffrey dahil pakiramdam niya ay karapat-dapat silang magkita sa kanya sa huling pagkakataon bago siya lansagin. Hindi nagtagal, dumating sa Tascom Laboratories ang mag-asawang Richardson, Turtle, at ang kanyang ama na si Howie. Tinanggap sila ni Dr. Jeffrey sa pasilidad at inihayag ang katotohanan tungkol kay Daryl. Sa labis na pagtataka, nahihirapan silang paniwalaan ito. Ngunit nang ipakita ni Dr. Jeffrey ang ilan sa mga ultra-human features ni Daryl, sila ay naiwang nakatulala. Di nagtagal, muling nakasama ni Daryl ang kanyang pamilya at magiliw silang niyakap. Ito ay nagpalungkot kay Dr. Jeffrey kaya gumawa siya ng matigas na desisyon na palayain siya magpakailanman. Pagkatapos pauwiin ang pamilya, nagplano si Jeffrey na ipuslit si Daryl palabas ng pasilidad. Ngunit ang kanyang matagal ng kasamahan, si Dr. Ellen ay nalaman ng tungkol sa plano at inaalerto ang pinuno ng militar. Ang huli ay mabilis na dumating sa ospital at inutusan ng mga siyentipiko na sirain si Daryl kaagad. Upang matiyak na ang gawain ay nagawa, si Dr. Ellen ay binigyan ng karapatan para sa pagbuwag kay Daryl na siyang ginawa niya. Ang hepe ng militar kalaunan ay nagpaalam na si Daryl ay tinapos na at isang galit na Dr. Jeffrey ang galit na umalis sa pasilidad. Ngunit sa isang marahas na pangyayari, lumalabas na buhay pa ang robot boy. Nakumbinsi ni Dr. Jeffrey si Dr. Ellen na iligtas ang buhay ni Daryl. Nagawa niyang ipuslit ang bata palabas ng lab at inilagay sa boot ng kanyang sasakyan. Ang doktor pagkatapos ay nagpapatuloy sa pagmamaneho palayo sa pasilidad nang hindi napapansin ngunit ito ay kapag ang mga bagay ay nagsimulang maging masama. Nakita ng hepe ng militar ang mga mensahe sa pagitan ni Ellen at Jeffrey sa computer ng lab. Oo, nagawa ng mga nangungunang siyentipiko sa mundo ang pagkakamaling iyon. Alam na niya ngayon na tumatakbo pa rin ang robot boy at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan si Jeffrey. Sa puntong ito, pinalayas na ang doktor sa lugar ng lab at sumunod ang matinding habulan sa kotse. Ngunit buong kabayanihang kinuha ni Daryl ang manibela at nagawang iwanan ang mga sasakyang pulis salamat sa kanyang superhuman na kasanayan sa pagmamaneho. Pagkatapos, nagpahinga ang dalawa sa ilang lokal na motel at pinalitan ang kanilang sasakyan. Kinaumagahan, plano ni Jeffrey na dalhin si Daryl sa isang lihim na lokasyon. Nagmaneho sila sa isang lumang truck at habang tila maayos ang lahat, ngunit ang kanilang sitwasyon ay mabilis na nagbago kapag ang dalawa ay nahaharap sa isang checkpoint ng pulisya. Sa simula ay nagawa ni Jeffrey na gambalain ang opisyal na naka-duty at ipinakita pa ang lahat ng kanyang mga papeles, ngunit nang malapit nang umalis ang truck, napansin ng pulis si Daryl mula sa likuran na bintana. Binalaan niya ang matanda na ihinto kaagad ang sasakyan, ngunit hindi sumunod si Jeffrey. Nang wala ng ibang pagpipilian, nagpaputok ang pulis at ang matanda ay tinamaan ng baril sa tiyan. Gayunpaman, nagawa nilang makalayo sa checkpoint. Gayunpaman, inihinto ni Jeffrey ang kotse malapit sa isang kagubatan at natisod sa labas. Maraming dugo ang nawala sa kanya at kalaunan ay namatay sa mga bisig ni Daryl. Napaluha dito ang kawawang bata sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang gabing iyon ay pumasok si Daryl sa isang kalapit na airbase ng USAF at nag-trigger ng ilang alarma sa pamamagitan ng pag-hack sa isang computer. Ginagamit niya ang distraction na dulot ng mga alarma para nakawin ang Lockheed SR-71 Blackbird. Ang lahat ng mga sundalo sa base ay napipilitang manood ng walang magawa habang ang isang 10 taong gulang na bata ay lumilipad palayo sa pinaka-advanced na fighter jet sa lahat ng panahon. Samantala, itinatakda ng bata ang eroplano sa autopilot at hinanap ang mga coordinate papunta sa bayan ng Barkington. Nakipag-ugnayan din si Daryl sa kaibigan niyang si Turtle, inutusan siyang pumunta sa Blue Lake kasama si Sherry. Sa kabilang banda, walang missile ang militar na makakahuli sa Blackbird. At napilitan silang ipaalam kay Daryl na ang eroplano ay biglang maglalaho sa kalagitnaan ng paglipad gamit ang isang self-destruct mechanism. Ang bata, gayunpaman, ay mas mautak sa kanila at gumawa ng isang plano upang pekein ang kanyang kamatayan. Hinihintay niyang maubos ang self-destruct timer at bumulusok sa pinakahuling segundo bago pumutok ang eroplano. Sa kasamaang palad, ang puwersa ng pagsabog na ginawa sa panahon ng paglipad ay pansamantalang nagpatumba kay Daryl. Dahan-dahan siyang bumulusok sa asul na lawa habang nakakabit pa rin sa kanyang upuan. Lahat ng dagdag na bigat ay nagdudulot sa kanya ng paglubog at kalaunan, ang kawawang bata ay nalunod.
Samantala, nagbibisikleta sina Turtle at Sherry sa lawa para makipagkita sa kanilang kaibigan. Ilang sandali silang naghintay, ngunit agad na lumutang ang katawan ni Daryl sa ibabaw ng lawa. Isang naguguluhan na turtle ang tumalon sa tubig at mabilis na kinaladkad ang kanyang matalik na kaibigan palabas. Isinugod nila ng kanyang kapatid si Daryl sa pinakamalapit na ospital. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong huli na dahil si Daryl ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay at opisyal na idineklara na patay. Ang kaganapang ito ay nagpapahina sa lahat at ang parehong pamilya, ang Richardsons at ang Foxes, ay sama-samang nagdadalamhati. Si Turtle, gayunpaman, ay nananatiling parang bata na hindi maaaring mamatay ang kanyang kaibigan dahil wala siyang utak ng tao. Lingid sa kanilang kaalaman, dumating sa ospital ang taskcom scientist na si Dr. Ellen at nakita niya ang walang buhay na katawan ni Daryl. Tahimik niyang isinaaktibo ang kanyang elektron-ikong utak at ibinalik ang kanyang buhay. Dahil si Daryl ay opisyal na idineklara na patay, wala na siya sa radar ng taskcom dahil sa palagay ko ay hindi sila naglagay ng anumang uri ng tracker chip o GPS o anumang bagay sa kanya kahit na siya ang pinakamahal na advanced na robot na ginawa kailanman. Malaya na siyang makakabalik sa kanyang mga kinakapatid at pamilya at sa kanyang matalik na kaibigan. Bumalik sa tahanan ng Richardson, isang nanlulumo na turtle ang malapit nang umalis sa kanyang tahanan ngunit paglabas niya ay sinalubong siya ni Daryl na tumatakbo papunta sa kanya. Nagtatapos ang pelikula habang ang dalawang matalik na magkaibigan ay niyakap ang isa't isa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.